Maging si Atty. Rowena Guanzon ay nagtaka sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Anya na bakit parang bago ang mga sako ng buto na nakuha sa Taal? Ano to, laglag buto? Ito ay breaking news. Gumaganda na po ang usaping missing sa Bungiro. Ito, dating tagapagsalita ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Harry Roque. Nagsalita na rin. Pasok, Harry Roque. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa video. Gaya ng marami, nagtataka ako kung bakit taon ng binilang, mukhang solid pa yung mga sako, no? Diyan sa Taal Lake. Samantala, pakinggan naman natin ang PCG Kumotor, Jeronimo Tupilla, kung ano ang kanyang sinabi. Panoorin natin. Search area natin, lumipat na tayo from yung last na nakuha natin kahapon, no, na suspicious object. Nag-move tayo ng northeast. Gaya ng marami, nagtataka ako kung bakit taon ng binilang, mukhang solid pa yung mga sako, no? Sir, clarify ko lang. So yung bagong sako kahapon dun sa unang na-recover na sako, protection lang din? That is not a news. Yung puti na nakita doon. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, purong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects tayo na sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, itinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord, yun ang purpose no. Dun sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Sabi ko na nga, ang mga abogado puro pag ma-memorize lang, napakaraming kulang sa IQ. Alam naman ng lahat na ang straw at plastic ay matibay sa tubig. Di lahat ng bahagi sa Taal Lake ay freshwater, kasi konektado sa dagat yan, at kung lumot man yan, maraming maliliit na isda dyan para kainin ng mga lumot, at maraming sira ng sako dahil siguro sa malaking isda, siguro kinain nila yung laman, narinig nyo kaya pala may mga dilumang sako, ay nilipat nila para pag inangat di kumalat, sa salita pa lang ng Coast Guard official sabi niya napakarami ng mga lumot yung mga sako sa loob, inalis nila para makuna ng maigi ng pictures. Baka sabihin ng kinunan ng pictures di naman mga buto, kung nababalat ng mga lumot, kaya sa sinabing napakaraming mga lumot, patuto na matagal na yung mga sakong may mga laman ng buto ng sabi nila ng mga sabungero, kaya mahirap paniwalaan basta-basta, na lahat yon ay mga nandaya, baka yung iba roon mga nananalo sa malaking pusta, kaya itong mga nagngangalngal na kinukontra ang gusto bigyan ng hustisya yung mga pinatay at o gusto alamin ang katotohanan ay mga wala na sa katinuan. Bakit nila pinagtatangol yung mga pinaghihinalaan ng mga criminal? Bakit sa akala ba nila o alam ba nila na may masasangkot pang pinoprotektahan nila? Wala pa naman na tinutukoy ata si General Torre na suspect, bakit masyado silang defensive o kontra agad? O gusto lang nila laging guluhin o kontrahin ang administration? Isipin mo ang lalaking blogger na naghahayag sa isang blog dito, sa mga blog niya nagbibigay siya ng opinion, pero dito parang inaayon na niya agad yung sinabi ni Roque. Kaya nakakatakot ang impluensya ni FPRRD sa mga tagasunod niya o kaya ata sa mga napeperahan o sa mga ine-endorso nila. Nasisira rin ang mga puso at isipan nila, nagiging sinungaling at o palamura na rin sila upang pabagsakin ang gobyerno, pag di naman binigyan ng atensyon ni General Torre, sasabihin nila na wala rin kwenta si General Torre, na bakit di rin binigyan ng atensyon ni General Torre yung napakarumal-dumal na krimen, baka sabihin nila na bayaran din si General Torre. Ang mga nakitang sako sa Taal ay mga buhangin. Mga fish cage yan at bawat sulok ng cage ay may mga sako ng buhangin para may pampabigat sa cage. Yun siguro yung mga nakita nilang mga sako, hindi mga buto.